Good evening everyone. So I am Anteng Belaro from batch 4. So yung scripture po na tinalakay ngayon ni Pastor Russell is all about Galatians 4 chapter 4 verse 7. So ang title nga na nakalagay doon is tayo ba ay anak ng Diyos o ampon ng Panginoon. So ang sabi nga ni Pastor Russell, yung sagot po doon is tayo ay inampon ng Lord para maging tunay niyang anak. So, sabi dun sa verses po na diniscuss ni Pastor Russell. So, in-explain doon yung simula ng pagkasilang kay Jesus Christ. So, before pala, tayo pala ay kaaway ng Panginoon. Tayo ay nagrebelde at hindi niya kilala bilang isang anak niya. Pinakita lang po yun sa may Ephesians chapter 2, pero dahil binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ, kaya maging nagkaroon tayo ng opportunity or ng chance para magkaroon ng relasyon sa Panginoon. At of course si Jesus Christ ang naging dahilan upang muling ma-visualize o makita tayo ng Lord mula sa ating pagkakatuwang taon na walang bahid na kahit anong kasalanan, dahil nga simula nung ibinigay niya si Jesus Christ sa life natin is si Jesus Christ na mismo yung nagbayad ng buhay natin. Sinacrifice niya yung sarili niya para matubos tayong lahat sa kasalanan at upang magkaroon tayo ng bagong relasyon sa Panginoon. So base natin sa mga teachings ni Pastor Russell, super grateful natin since hindi lahat kayang gawin yun para sa atin na makasalanan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan sa bawat araw at hindi nakikita rin karamihan sa atin ang kahalagahan ng ginagawa ng Panginoon sa araw-araw. So tayo bilang tao at bilang anak ng Diyos ang magiging isa sa mga or ang pwede natin maging bawal sa Panginoon upang magkaroon para mas matibay na relasyon sa Kanya ay patuloy na gumawa ng kabutihan at of course siya lang ang purihin at iwasan. Hindi naman ibig sabihin na patuloy tayong tinatanggap ng Panginoon ay patuloy na lang din tayo papatawarin dahil lang tayo ay kanyang anak. Mali po yung ganong concept. So dapat buburahin na natin siya sa utak natin. Instead, hindi naman natin may iwasan gumawa ng kasalanan sa araw-araw, pero mas okay na nagkakaroon ng conviction yung heart natin upang since malaki na tayo, alam na natin yung tama sa mali, kaya dapat magkaroon din tayo ng disiplina sa sarili natin at alam na natin hindi gusto ng Panginoon na gawin natin ay huwag na sana natin gawin. So pahalagahan natin yung salvation na gift na para sa atin at pahalagahan din natin yung freedom na niregalo na sa atin at kaisa-isang freedom at kaisa-isang gift na binigay niya sa atin ng bawat isa. So gamitin natin sa tama at patuloy tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Salvat.